The Mysterious Intern. The Mysterious Intern. Kabanata 10. Neng, kamusta na? Nang maramdaman ni Vice Dean Manuel Zhao na parang nagyayelong na ang hangin sa silid, saka lang ibinaba ni Dr. Allison Zhao ang mga record ng pasyente at mga datos mula sa video. Kaagad namang tumingin sa kanya ang matandang lalaki sa tabi niya na puno ng pag-aalala. Lolo Wei, paumanhin po. May bahid ng pagkakasala ang mukha ni Allison habang malungkot na umiling, ang kalagayan po ni Lola Wei ay mas komplikado pa kaysa sa inaakala ko. Matagal na po akong nag-isip ng paraan, pero talagang hindi ko po mahanap ang tamang solusyon. Hay! Nang marinig ang mga salita ni Allison, biglang lumungkot ang mukha ng matandang lalaki. May kalungkutan at kawalan ng pag-asa na kumikislap sa kanyang mga mata bago siya matagal na bumaantong hininga. Mang Wei, bata pa naman po si Vice Dean Manuel, at maaaring hindi pa ganap na bihasa sa ganitong klaseng kaso. Napaka-komplikado po kasi ng kalagayan ng asawa ko. Sa tingin ko po ay mas mabuting dalhin na lang natin siya sa mga eksperto ng 309 na hospital. Mabilis na sabi ni Vice Dean Manuel Zhao. Hindi nagsalita ang matandang tinatawag na Mang Wei, ngunit may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kung kaya namang gamutin ng mga eksperto ng 309 na hospital ang sakit ng kanyang asawa, bakit pa niya ito dadalhin sa Beijing 3rd Hospital? Bagamat siya mismo ang nakiusap at nakita ang paglaki ni Allison, alam niyang masipag itong babae at talagang mahusay sa pagiging doktor. Hindi naman dahil sa ama nito ay nakuha niya ang titulong deputy director at eksperto sa murang edad. Pero hindi naman niya ganap na tiwala sa kakayahan nito kaya naman hindi niya agad itong hiniling na tingnan ang kanyang asawa. Noong una pa lang na ma-diagnose na may sakit ang matandang babae, ang unang ospital na pinuntahan nila ay ang 309 na hospital. Nagkaroon pa nga ng kolektibong konsultasyon ng mga eksperto doon. Hindi lang naman 309 na hospital, halos lahat ng kilalang ospital tulad ng Tiantan Hospital, Ditin Hospital, at Union Hospital ay pinuntahan na rin nila para ipatingin ang matandang babae. Nang wala nang magawa ang mga eksperto doon, sa kanya naisip si Allison at ang Beijing 3rd Hospital na kamakailan lang ay sikat dahil sa mga tagumpay nito. Isip niya, baka sakaling may magawa pa itong ospital kahit na parang huling pag-asa na lang ito, kaya naman dinala niya roon ang kanyang asawa. Gusto niyang makita kung may ibang paraan bang maiisip ng isang batang doktor tulad ni Allison. Tatay, kung wala namang paraan si Allison, baka ibalik na lang natin si inay sa Air Force General Hospital. Tumayo ang isang mayayamang middle-aged na lalaki para makumbinsi ang matanda. Oo naman, tatay, lolo. Mas maganda po ang pasilidad doon, at mas makakatulong yun para gumaling si inay, lola. Masyadong kakaunti lang ang gamit dito. Pagsangayon naman ng iba pang lalaki at babae sa silid. Habang nagsasalita sila, tumingin sila sa espesyal na intensive care unit na inihanda para sa kanila sa Beijing 3rd Hospital. Kitang-kita ang pagkamuhi o kawalan ng respeto sa kanilang mga mata. Mula pa noong una ay hindi na sila pumapayag na dalhin ang matandang babae sa isang ospital na hindi pa nila naririnig ng pangalan tulad ng Beijing 3rd Hospital. Kahit na marinig nila na sikat ito nitong mga nakaraang araw dahil sa isang batang doktor na si Dr. Brian Ye at si Dr. Allison Zhao, at napakahusay ng kanilang departamento ng neurosurgery, hindi pa rin sila naniniwala sa mga chismis na iyon. Pero matibay ang loob ng matandang lalaki na puntahan ang ospital na ito, kaya wala silang magagawa. Dagdag pa rito, nais din nilang bigyan ng pagkakataon si Allison na suriin ang kalagayan ng matandang babae, kaya sumunod na lang sila. Ngayong sinabi na ni Allison na wala siyang magagawa, agad silang nagsimulang kumbansihin ang matanda na umalis na. Nang marinig ng diretsyo na mas mababa ang pasilidad ng kanilang ospital, medyo nahiya si Vice Dean Manuel, pero ngumiti na lang siya ng mahina. Alam niyang totoo naman ang sinasabi ng mga ito kahit na ibigay na ng Beijing 3rd Hospital ang lahat ng makakaya para ayusin ang intensive care unit, hindi pa rin ito maipagmamalaki ang pasilidad kumpara sa mga piling ospital tulad ng 309 na hospital na bihasa sa pag-aalaga ng mga taong may mataas na posisyon. Bukod pa rito, sa totoo lang ay nais din ni Vice Dean Manuel na umalis na sila agad. Napakalaki ng pressure na nararamdaman niya bilang isa sa mga pinuno ng ospital habang naririto sila, bawat segundo na nananatili sila ay dagdag na bigat sa kanya, kaya hindi na siya nagsalita pa. Nang marinig ang mga salita ng kanyang mga anak at apo, lalo pang lumungkot si Mang Wei. Bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ang isang telepono. Si kapatid na bunso ito. Kinuha ng isang lalaki ang kanyang telepono at tiningnan ang tumatawag, agad namang lumabas ang ngiti sa kanyang mukha. Siguro po ay dumating na yung propesor na inanyayahan niya mula sa Amerika papuntang Yancheng.
Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad niyang sinagot ang tawag. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, lahat ng pansin ni Mang Wei at ng iba pang tao sa silid ay napunta sa kanya na puno ng pag-asa. Hoy, bunso, ako, ito. Nandito kami sa Beijao Third Hospital, ha? Malapit ka na. Sige, sige, hinihintay ka namin dito. Matapos magsalita ng ilang sandali, biglang naging masigla ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Tatay. Inanyayahan ni bunso si Professor Walton. Paparating na sila dito. Pagkatapos ibaba ang telepono, masiglang iniulat ng lalaki kay Mang Wei ang balita. Napakaganda naman po niyan. Naririnig ko pong isa si Professor Walton sa pinakamagaling na eksperto sa buong mundo, at isa pa raw siya sa mga paboritong makakuha ng Nobel Prize sa medisina at pisyolohiya ngayong taon. Siguradong may paraan siya para gumaling si Lola. Hindi pa nakakapagsalita si Mang Wei nang mapasigaw na ng mga kabataan sa silid dahil sa kagalakan. Professor Walton. Nang marinig ang pangalan na iyon, napaiwas ng tingin si Vice Dean Manuel dahil sa pagkabigla. Kahit na hindi siya doktor sa larangan ng neurosurgery, narinig na rin niya ang pangalan ni Walton, isa ito sa mga nangungunang eksperto sa mundo. Mas kilala pa nga ito sa larangan ng neurosurgery kaysa kina Dr. Wally at Dean Charles Carlos na bumisita noon sa kanilang ospital. Maraming pasyente raw ang naghihintay ng hindi bababa sa kalahating taon para makapagpagamot kay Walton sa Amerika. Hindi niya akalain na maaari itong makapunta pa sa Chinese nation. Pero nang isipin niya ang katayuan ni Mang Wei, huminahon siya. Batay sa katayuan at impluwensya ni Mang Wei sa Chinese nation, hindi naman mahirap para sa kanya na makakuha ng tulong mula sa sinumang doktor. Ibig ninyong sabihin ay si Professor Walton ng Presbyterian Hospital. Bahagyang tumigil si Allison at seryosong tanong. Oo naman. Sino pa ba ang Professor Walton kung hindi siya? Tumango ang lalaking sumagot kanina ng telepono. Kung siya nga ang pupunta, baka may paraan naman, pero hindi pa tayo sigurado. Tumango si Allison habang may pag-asa sa kanyang mga mata. Neng, talaga bang magaling siya? Hindi pa nakapaniwala si Mang Wei sa sinasabi nilang tungkol kay Professor Walton, pero nang marinig ang sinabi ni Allison, biglang kumibo ang mukha niya at nagkaroon din ng liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Talagang napakagaling po niya. Sa larangan ng neurosurgery, isa siya sa mga pinakamataas na tauhan sa buong mundo. Makasiglang tumango si Allison. Sana nga talagang makaisip ng paraan itong banyaga na ito. Nang marinig ang sinabi ni Allison, sa wakas ay nagkaroon ng malakas na pag-asa si Mang Wei. Pero hindi naman po ba't hindi lumalabas si Professor Walton mula sa Presbyterian Hospital at hindi rin siya tumatanggap ng pasyente sa ibang lugar? May pagkalito sa mga mata ni Allison. Bilang isang doktor sa neurosurgery, alam niya ang ilang mga ugali ng mga nangungunang eksperto sa mundo tulad ni Walton. Bagamat alam niyang espesyal ang katayuan ni Mang Wei, hindi niya akalain na kayang maimpluwensyahan nito si Professor Walton. Bukod pa rito, retirado na rin naman si Mang Wei ngayon kahit na nasa pwesto pa siya noon, baka hindi pa rin niya maimpluwensyahan ang ekspertong ito. Hindi ninyo alam, Ms. Zhao. Nakilala kasi ng bunso natin si Professor Walton. Magkasama silang naglalaro ng golf, kaya naman handang pumunta rito ngayon si Professor Walton. Ngumiti ang isang lalaki habang ipinapaliwanag kay Allison. Makikita sa kanyang mukha ang pagmamalaki, hindi biro na makapag-aya ng isang pandaigdigang eksperto tulad ni Professor Walton na bihira pang pumunta sa ibang bansa. Nagkaroon din ng ngiti ng pagmamalaki ang mga mukha ng iba pang miyembro ng pamilya Wei. Ganun pala ang dahilan. Nang maunawaan ni Allison ang paliwanag ng lalaki, maluwag na ang kanyang dibdib. Alam niya na ang bunso ni Mang Wei ay nakatira sa Amerika at maayos ang trabaho nito sa Wall Street, New York. Hindi na nakakagulat na makilala pa nito si Professor Walton. Hindi pa sila naghintay ng matagal nang makita nilang pumasok ang isang lalaking nakasuot ng salamin na may gintong pako at maayos na damit, kasama ang isang matangkad na lalaking kulot ang buhok at isang matandang lalaking may puting buhok. Kuya, bunso. Narito ka na pala. Nang makita ang lalaking maayos ang damit, agad silang tumayo at bumati na puno ng kagalakan. Tatay, ipapakilala ko po sa inyo. Ito po si Professor Walton, at ito naman po ang kanyang assistant na si Mr. Green. Mga sir, ito naman po ang aking ama na si Wei Guoxing. Ang lalaking maayos ang damit ay si Martin Wei, ang bunso niyang anak ni Mang Wei. Matapos ibigay ang mga pagbati sa mga tao sa silid, lumapit siya kay Mang Wei at respetadong ipinakilala ang dalawa. Gina Ingong Wei, matagal na po kitang naririnig. Mukhang alam naman ni Professor Walton at ng kanyang assistant na si Mr. Green ang tungkol kay Mang Wei.
Hindi sila naging mapagmataas at agad na bumati ng respeto sa matanda. Mga doktor, maraming salamat po sa pagod ninyong paglakbay papunta rito. Mabilis na inabot ni Mang Wei ang kanilang mga kamay para makipagkamay at pasalamatan sila. Ito po si Ginang Wei. Tingnan ko muna po ang kanyang kalagayan. Matapos ang maikling pagbati, tumingin si Walton sa matandang babae na nakahiga sa kama. Professor Walton, ito po ang mga record ng pasyente at mga datos mula sa mga pagsusuri ni Lola Wei. Inabot ni Allison kay Professor Walton ang mga datos na binasa niya kanina. May bahid ng kagalakan at pag-asa sa kanyang malamig na mga mata. Katulad ni Dr. Wally, isa rin si Professor Walton sa mga eksperto sa neurosurgery na iginagalang ni Allison. Hindi niya inakala na makikita niya itong magtatrabaho ng malapitan kaya naman medyo kinikilig siya. Salamat po. Nang makita si Allison isang matangkad at magandang babae na naka-white coat nagulat naman si Walton sandali. Pero matapos ang maikling pagkagulat, agad niyang sinabing salamat sa kanya, kinuha ang mga datos, at sinimulang basahin. Samantala, napatingala naman ng diretso si Mr. Green nang makita si Allison, pero buti na lang ay lahat ng pansin ng mga tao sa silid ay nasa Professor Walton kaya hindi masyadong napansin ang kanyang pagkagulat. Maaari bang panindigan ang mga resulta ng mga pagsusuring ginawa sa larawan? Hindi masyadong matagal na tumingin si Professor Walton sa mga datos matapos itong makuha. Mabilis niyang itinigil ang pagbabasa at tumingin kina Dr. Allison Zhao at Vice Dean Manuel Zhao na naka-white coat. Ito kasi. Bahagyang tumigil ang mga ekspresyon ni na Vice Dean Manuel at Allison, at napalingon sila kay Mang Wei at sa iba pa. Ang mga datos na ito ay hindi galing sa Beijing 3rd Hospital kundi dinala mismo ni Mang Wei. Hindi naman naiintindihan ni Mang Wei ang Ingles. Matapos iparating ni Martin Wei ang tanong ni Professor Walton, agad itong sumagot, ang mga pagsusuring ito ay ginawa sa 309 na hospital. Siguradong walang problema ang mga resulta. Ibinigay ni Martin Wei kay Professor Walton ang ibig sabihin ng sinabi ni Mang Wei, at ipinaliwanag din na ang mga kagamitan ng 309 na hospital ay pinakabagong modelo sa mundo para bigyang diin ang pagkakatiyakan ng mga resulta. Jason, kung ganoon nga, hindi maganda ang kalagayan ng matandang babae. Tumingin si Walton kay Martin Wei na may seryosong ekspresyon sa mga mata. Professor Walton, mangyaring po. Kahit anong mangyari, kailangan ninyong mag-isip ng paraan para gamutin ang aking ina. Ang Jason ay ang Ingles na pangalan ni Martin Wei. Nang marinig ang sinabi ni Walton, biglang naging kinakabahan ang mukha niya. Sisikapin kong mag-isip ng paraan. Bumalik muli ang tingin ni Professor Walton sa mga datos ng pagsusuri, at muli siyang nagsimulang mag-isip ng mabuti. Bunso, ano raw ang sinabi niya kanina? Maaari na ba niyang gamutin ang sakit ng iyong ina? Nangangamba ang tingin ni Mang Wei kay Martin Wei. Tatay, sinabi ni Professor Walton na sisikapin niyang humanap ng paraan. Huwag po kayong mag-alala, siya ang pinakamagaling na doktor sa mundo, siguradong makakaisip siya ng paraan. Nakita ni Martin Wei ang kinakabahang mukha ni Mang Wei, kaya pilit siyang ngumiti para makumbinsi ito. Oo naman, tatay. Siguradong makakaisip ng paraan si Professor Walton. Pagsangayon din ng ibang mga kabataan para makumbinsi. Mang Wei, huwag po kayong mag-alala. Ang aking guro ay isa sa pinakamagaling na eksperto sa mundo. Basta namang maaaring gamutin ang sakit, walang makakahirap sa kanya, siguradong makakaisip siya ng paraan. Nagsalita rin si Mr. Green, ang assistant ni Professor Walton, kay Mang Wei. Nakapagtataka lang na nakakapagsalita siya ng Tagalog, inchik sa orihinal. Bagamat hindi gaanong maayos ang kanyang pagbigkas at medyo mabagal ang pagsasalita, nagagawa naman niyang iparating ang kanyang mensahe. Nang marinig ang mga pagpapakalma ng mga tao, huminahon naman ang mukha ni Mang Wei, pero tumingin pa rin siya kay Professor Walton na abala sa pag-iisip, may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Jason, paumanhin po. Matapos halos 10 minuto ng pag-iisip, nagsimulang maging tensyonado ang lahat. Nang halos maubos na ang pag-asa ni Mang Wei, saka lang muling napagtanto ni Walton kung saan siya naruroon. May bahid ng pagkakasala sa kanyang mga mata habang tumitingin siya kay Martin Wei, at malungkot na umiling. Professor Walton, talagang wala na pong paraan. Biglang pamatla ang mukha ni Martin Wei. Jason, talagang wala na. Napakaspesyal ng kalagayan ng iyong ina. Sinubukan kong isipin ang lahat ng posibleng paraan para maipasagawa ang operasyon, pero lahat ay nabigo. May ilang mga problema na hindi pa natin kayang malutas sa kasalukuyan. Alam mo naman, hindi lahat ng sakit ay kayang gamutin ng medisina.
Maraming sakit sa mundo na hindi pa kayang malunasan ng kasalukuyang kakayahan at pamamaraan ng ating medisina. Mahirap man sabihin ay ipinaliwanag ni Professor Walton sa maayos na nakadamit na lalaki ang sitwasyon. Professor Walton, kung ipadala ko po ang aking ina sa Amerika para gamutin, maaari na po bang malutas ang problema? Hindi pa rin sumusuko si Martin Way. Jason, alam mo namang hindi ito problema sa lugar kundi sa kakayahan ng medisina. Hindi pa natin nararating ang antas ng teknolohiyang kailangan para dito. Kung problema lang naman sa kagamitan, tiyak na irerekomendo ko na ipadala mo ang iyong ina sa Amerika. Umiling si Professor Walton. Professor Walton, talagang wala na talagang paraan. Maaari bang may paraan ng ibang mga doktor? May pagmamakaawa sa mukha ni Martin Way habang tumitingin siya kay Professor Walton. Ang nasa kama ay ang kanyang ina na palagi siyang minahal ng labis. Hindi niya talaga matanggap ang resulta na sinasabi ni Professor Walton, at alam niyang hindi rin matatanggap ito ng kanyang ama. Jason, iminumungkahi ko na huwag ka na lang mag-isip pa. Sa kalagayan ng iyong ina, baka kahit hanapin mo pa ang ibang mga doktor ay magkakaroon din sila ng parehong sagot. Umiling si Professor Walton. Habang nagsasalita siya, biglang may naalala siya na nagdulot ng pag-aalangan sa kanyang mukha, maliban na lang kung isang ideya ang pumasok sa isip ni Professor Walton, ang isang pampublikong operasyon na nakita niya sa Presbyterian Hospital, ang mga mahinahon at tumpak na kamay ng doktor, at ang hindi kapani-paniwalang eksaktong operasyon. Siguro, kung siya ang gagawa, gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa operasyon, maaari niyang malutas ang imposibleng problema at matapos ang operasyon ni Ginang Way. Maliban sa ano? Bago pa matapos ang sinabi ni Professor Walton, agad na naging sabik ang mga mata ni Martin Way. Wala na, Jason. Paumanhin talaga, wala na akong magagawa. Sa huli ay hindi na sinabi ni Professor Walton ang tungkol sa taong iyon. Bukod pa sa hindi tiyak kung kayang malunasan ng doktor na iyon ang sakit ni Ginang Way, kahit na kaya naman ang kanyang teknolohiya, bigla na lamang itong nawala ng halos 1 taon na. Walang sino mang nakakaalam kung saan ito napunta o kung sino talaga ito, imposibleng hanapin pa. Bilang isang kaibigan, ayaw niyang bigyan si Martin Way ng isang pag-asa na hindi naman tiyak. Habang nagsasalita, mahinahon na hinawakan ni Professor Walton ang balikat ni Martin Way bilang pagpapakalma, saka tumingin kay Mang Way na may bahid ng pagkakasala. Professor Walton, huwag ninyo na pong sabihin iyon. Lubos po akong nagpapasalamat na pumunta kayo rito para tumulong. Bagamat malungkot siya sa loob, pinilit pa rin ni Martin Way na maging maayos ang kanyang mukha habang kinakausap si Professor Walton. Alam niyang kung ganito nakalakas ang sinasabi ni Professor Walton, talagang wala na talagang paraan. Kung may kahit kaunting pag-asa pa, siguradong hindi ito tatanggapin na hindi kayang gamutin ang kanyang ina, lalo pat bumiyahe ito ng mahigit 10 oras mula sa Amerika. Martin, hindi na niya kayang tumulong. Hindi naman naiintindihan ni Mang Way ang Ingles, pero mula sa mga ekspresyon ni Walton at Martin Way ay nahulaan na niya ang ibig sabihin ng mga ito. Biglang pamatla ang kanyang mukha. Tatay, huwag po kayong masyadong mag-alala. Isipin pa natin ng mabuti, siguradong makakahanap tayo ng paraan. Nakita ni Martin Way ang ekspresyon ni Mang Way, at may bahid ng kirot sa kanyang mga mata habang mahinang sinasabi ito para makumbinsi. Talagang wala na bang paraan? Hindi pinansin ni Mang Way ang pagpapakalma ni Martin Way. Tumingin siya sa matandang babae na nakahiga sa kama na may bahid ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Biglang parang lumiit siya at mukhang mas tumanda pa ng maraming taon. Matagal na silang mag-asawa ni Ginang Way, magkasama silang dumaan sa digmaan at nagtulungan ng walang sawang, kaya napakalalim ng kanilang pagmamahala na hindi maunawaan ng karaniwang tao. Noong una pa man ay may maliit na pag-asa pa si Mang Way na maibabalik ang kalusugan ng kanyang asawa. Kahit na sabihin ng mga eksperto ng mga ospital tulad ng 309 na hospital at Union Hospital na hindi na ito mapapagaling, may pag-asa pa rin siya. Iniisip niya na baka may paraan pa ang mga batang doktor tulad ni Allison. Kung sabihin ng mga batang doktor na wala na, baka may paraan naman ang mga dayuhang doktor, siguradong mas magaling silang gumamot. Pero ang pagdating ni Professor Walton ay ganap na pinalbas ang kanyang pag-asa. Ito na nga ang pinakamagaling na eksperto sa mundo. Kung wala na itong magawa, sino pa ang makakaisip ng paraan? Tatay. Nakita ni Martin Way at ng iba pa ang kalungkutan ni Mang Way, kaya nag-alala sila. Gusto nilang makumbinsi, pero hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Alam nilang kung hindi na makakaya ng isang pandaigdigang eksperto tulad ni Professor Walton, talagang wala na talagang paraan.
Nang makita ang kalungkutan ni Mang Wei, biglang lumungkot din ang mukha ni Allison. Mga kilala niya sina Lolo Wei at Lola Wei, mga matatanda na palagi niyang nakikita noong bata pa siya, at lubos pa silang nag-alaga at nagmamahal sa kanya. Ngayon, ang isa ay nakahiga sa kama at dumadaan sa hirap ng sakit, habang ang isa naman ay nalulungkot pero wala siyang magawa, kaya naramdaman niya lang ang pagkakasala at kirot sa kanyang puso. Tumingin si Vice Dean Manuel kay Mang Wei na parang biglang tumanda, at biglang lumungkot din ang kanyang mukha. Lolo Wei, baka naman po ay may ibang tao pang makakagawa ng paraan. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita si Allison. Neng, totoo ba iyan? Nang marinig ang sinabi ni Allison, bahagyang napayuko si Mang Wei na puno ng kalungkutan, pero bigla siyang tumayo at tumingin sa kanya na may bahid ng pag-asa. Ang ibang miyembro ng pamilya Wei ay napatingin din kay Allison. Tanging si Green, ang assistant ni Walton, ang may mukhang pagkamuhi, hindi niya pinapansin ang sinabi ni Allison. May ibang makakagawa pa ba nito? Kahit na ang kanyang guro na si Professor Walton ay hindi makagawa, sino pa sa mundo ang kayang gawin iyon? Biglang kumabog ang dibdib ni Vice Dean Manuel, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Allison na may pag-aalala sa mga mata. Lolo Wei, hindi ko po masasabing tiyak na makakaya niya, pero sa tingin ko po ay maaari niyang subukan. Nakaramdam si Allison ng pagkakasabik at pag-asa mula sa mga miyembro ng pamilya Wei, pati na rin ang kinakabahang tingin ni Vice Dean Manuel. Gusto na niyang direktang sabihin ang pangalan ni Brian Ye, pero nag-isip muna siya ng maingat bago magsalita. Pero sa huli ay nagpasya pa rin siyang sundin ang kanyang iniisip at subukan itong gawin. Ms. Zhao, hindi ko po alam kung sinong doktor ang tinutukoy ninyo. Mula saang bansa at ospital po siya. Mas mabilis ang reaksyon ni Martin Wei. Matapos ang sandaling kagalakan at pagkabigla, mabilis siyang huminahon at tumingin kay Allison na may bahid ng pag-aalangan. Isa po siyang doktor sa aming ospital dito mismo sa Beijing 3rd Hospital. Umiling si Allison at sumagot. Mula sa inyong ospital. Nang marinig ang sagot ni Allison, biglang natigilan si Martin Wei, pati na rin ang ibang miyembro ng pamilya Wei. Lahat sila ay nakatingin kay Allison na nakamulat ng mga mata, sinusubukang tiyakin kung narinig nila ng tama o nagkamali lang si Allison. Kahit na si Mang Wei ay natigilan din. Hindi kayang malutas ni Professor Walton ang problema, paano pa kaya kung ang doktor ay mula pa sa kanilang ospital. Ms. Zhao, ibig sabihin bang may doktor sa inyong ospital na maaaring makapagaling sa sakit ng nanay ko? Si Martin Wei ang unang nakabawi mula sa pagkalito at tumingin kay Dr. Allison Zhao na hindi makapaniwala. Opo, Kuya Wei. Napakahusay po ng kanyang mga kasanayan sa paggamot. Sa tingin ko po ay pwede niyang subukan. Baka po ay makaisip siya ng paraan. Mabigat na tumango si Dr. Allison Zhao. Ang taong gusto niyang irekomenda kay Mang Wei ay si Brian Ye, iyon ang binanggit niya kanina. Noong una pa lang, hindi niya plano na irekomenda si Brian Ye. Napakakomplikado ng kalagayan ni Ginang Wei. Hindi niya alam kung kaya nga bang gumalingin ni Brian Ye ang kanyang sakit, at hindi naman karaniwang pamilya ang mga Wei. Malaki ang impluensya at mataas ang katayuan nila. Kung hindi maingat, maaaring magdulot ito ng malaking problema kay Brian Ye. Ngunit nang makita niya kanina ang malungkot na mukha ni Mang Wei, hindi na niya napigilan ang sarili. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay para kay Mang Wei at Ginang Wei, kung hindi man ay hindi siya makakapagtagumpay ng loob. Bumuo na rin siya ng desisyon sa kanyang puso. Kung sakaling sisihin ng pamilyang Wei si Brian Ye sa hinaharap, siya na lang ang hahawak ng lahat ng responsibilidad. Napakahusay na kasanayan sa paggamot. Baka makaisip ng paraan. Habang nakikinig sa mga sinabi ni Dr. Allison Zhao at nakikita ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, tiyak na si Martin Wei na hindi siya nagkamali ng sinabi at hindi sila nagkamaling marinig. Matapos niyang sabihin na doktor mula sa kanilang ospital ang tinutukoy, lahat ng miyembro ng pamilyang Wei kabilang na si Martin Wei ay nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa mga mukha, at ang katulong ni Professor Walton na nasa tabi ay hindi itinatago ang kanyang pagkamangmang. Ms. Zhao? Naaalala ko pong ikaw ang kilalang eksperto sa neurosurgery ng ikatlong ospital ng Hilagang Suburb, hindi po ba? Sa huli ay nakabawi na rin sa sarili si Martin Wei at mahinahong binanggit kay Dr. Allison Zhao. Kung hindi dahil sa ama ni Dr. Allison Zhao, baka diretso na siyang nagsalita kay Allison. Kahit na si Professor Walton ay hindi makakahanap ng paraan para sa sakit ng kanyang ina, bakit niya sinasabing maaaring makaisip ng paraan ang isang doktor mula sa kanilang ospital na may napakahusay na kasanayan? Hindi ba't ito ay isang biro o kalokohan lamang?
Bagamat mahinahon ang kanyang mga salita, halata namang hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Neng, salamat sa iyong kabutihang loob, ngunit baka hindi na kailangang magbigay ka pa ng pag-asa sa akin. Malamlam din nang umiti si Mang Wei. Sa tingin niya ay sinusubukan lamang siyang aliwin ni Dr. Allison Zhao kaya niya sinasabi ang ganitong bagay para bigyan siya ng kaunting pag-asa. Mabuti naman ang kanyang intensyon, ngunit sa ganitong sitwasyon, paano pa siya mabibigyan ng pag-asa at aliw? Mang Wei, hindi po ako. Hindi agad na-realize ni Dr. Allison Zhao ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Martin Wei, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Mang Wei, sa kanya napagtanto na hindi sila naniniwala sa kanyang irekomendang doktor at biglang nag-alala ang kanyang mukha. Ms. Zhao? Alam naming mabuti ka at tunay na gustong tumulong sa aming ama at ina, ngunit doktor ka rin naman. Dapat mong alam na hindi tayo dapat basta-basta pumipili ng doktor kahit na nagmamadali tayo. Bago pa matapos magsalita si Dr. Allison Zhao, may lalaking pumihil sa kanya. Ms. Zhao? Huwag na po kayong magbiro. Kahit na si Professor Walton ay hindi makagawa ng paraan, paano pa kaya ang mga doktor sa inyong ospital? Mas magaling pa ba sila kaysa kay Professor Walton? Ang ibang miyembro ng pamilyang Wei ay hindi rin sumasang-ayon sa ideyang iyon. Hindi sila nasisiyahan sa ideyang irekomende ni Dr. Allison Zhao ang isang doktor mula sa kanilang ospital. Para sa kanila, parang binubugbog lang sila ng biro. Maaaring hindi alam ni Professor Walton at ng ibang dayuhan ang ikatlong ospital ng Hilagang Suburb, ngunit sila ay mga taga-Yanjing alam nilang hindi pa man ito nasa ikalawang antas ng mga ospital sa lungsod ng Yanjing. Saan pa sila makakahanap ng mahusay na doktor doon? Tama po iyon, Dr. Zhao. Kahit na ang aming guro ay hindi makagawa ng paraan, paano pa kaya ang mga doktor sa inyong ospital? Ang katulong ni Professor Walton na si Ginoong Green ay may mapanghusgang ekspresyon din. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong ranggo ng ospital ng Hilagang Suburb sa Yanjing at sa Chinese Nation, sa kanyang pananaw ay walang mahusay na doktor sa neurosurgery sa Chinese Nation. Kahit na ito pa ang pinakamagandang ospital sa Chinese Nation, imposibleng may makapagaling sa sakit na hindi kayang gawin ng kanyang guro na si Walton. Mang Wei, totoo namang may doktor sa aming ospital na maaaring subukan itong gawin. Habang tinitingnan ang mapanghusgang mga mukha ng pamilyang Wei at ni Ginoong Green, at naririnig ang kanilang mga salita, nagdalawang isip muna si Vice Decan Manuel Zhao bago siya tumayo at kumuha ng lakas loob. Sa totoo lang, ang ganitong reaksyon ng mga ito ay iyon talaga ang inaasahan niya, dahil simula pa noong una ay hindi siya sumasang-ayon na ipakilala ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye. Nang mapagtanto niyang gusto ngang irekomende ni Allison si Brian, kaagad siyang kumiling at sinubukang pigilan ito. Bagamat hindi siya doktor sa larangan ng neurosurgery at hindi gaanong alam ang kalagayan ni Ginang Wei, alam niya ang lakas ng mga eksperto sa 309 na hospital, ang husay ni Professor Walton, at gaano kahirap at komplikado ang sakit na hindi nila kayang hawakan. Hindi niya talaga alam kung kaya nga bang gumalingin ni Brian Ye ang ganitong komplikadong sakit. Maaari pa niyang sabihin na ganap siyang walang katiyakan. Kapag iniharap na si Brian Ye at hindi niya maipagaling si Ginang Wei o baka pa ay magdulot pa ito ng mga aksidente ang mga kahihinatnan nito ay hindi maipapantayan. Kaya naman, hindi niya nais na madamay si Brian Ye, hindi man mula sa pananaw ni Brian o mula sa pananaw ng ikatlong ospital ng Hilagang Suburb. Ngunit nang makita niya ang sabik na mukha ni Dr. Allison Zhao, bigla niyang napagtanto na maaaring mali ang kanyang paraan ng pag-iisip. Palagi na lang siyang nag-iisip bilang dekan ng ikatlong ospital ng Hilagang Suburb, hindi bilang isang doktor. Bilang isang kwalipikadong doktor, hindi dapat matakot sa komplikadong kalagayan ng pasyente, dapat na maglakas loob na subukan. Bilang isang kwalipikadong doktor, dapat tretuhin ng pantay-pantay ang mga pasyente anuman ang kanilang pagkakakilanlan, katayuan, nasyonalidad, at lahi gaya ng nakasaad sa pangakong medikal. Ang ganitong uri ng pagtrato ay hindi lamang tungkol sa pagiging walang pagkiling sa mga mahihirap o hindi gaanong kilala, kundi pati na rin sa pagiging hindi takot sa mga mayaman o may mataas na katayuan. At batay sa kanyang pagkakakilala kay Brian Ye, tiyak na pipiliin itong maglakas loob. Gawin ang lahat para gamutin, at huwag susuko hanggang sa huling minuto kahit na mabaygo man ay walang pagsisisi. Iyon ang ugali ni Brian Ye. Ngunit ang mga panunukso ng pamilyang Wei at ni Ginoong Green ay lalong nagpapatibay ng kanyang desisyon. Vice Dean Manuel. Nang marinig ang mga salita ni Vice Manuel Zhao, lahat ay nagulat. Lahat ay tumingin sa kanya na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Kasali rin ba siya sa paggulo? Maging si Dr. Allison Zhao ay nagulat din.
Hindi ba't hindi siya sumasang-ayon na ipakilala ko si Brian Ye? Bakit ngayon ay kusang loob siyang tumatayo para salitaan ako? Hindi naman ito ang ugali ni Manuel Zhao, hindi ba? May pagkalito sa mga mata ni Dr. Allison Zhao. Ginoong Wei, hindi po namin binabaliwala ang mga doktor ninyo. Alam namin na may mga eksperto kayo, tulad ni Professor Harlem Chen at iba pa. Sumagot si Dr. Allison Zhao. Pero ang sakit na ito ay kakaiba, at kailangan ng espesyal na paggamot na kayang ibigay ng mga doktor tulad ni Dr. Ryan Sia. Nang marinig iyon, tumingin si Mang Wei kay Allison na may pagkamangha. Si Dr. Ryan Sia po ba iyon? Siya nga pong tinatawag nilang Yuda. Oo po, Tito Ferdy. Siya nga po si Ryan Sia, si Sia Yuda. Isang doktor din po siya at kilala bilang isa sa mga pinakamagaling na eksperto sa Chinese medicine specialist. Tumango si Allison. Siya po ang tinatawag nilang Chinese doctor na may espesyal na kakayahan. Nang marinig iyon, biglang namutla si Dr. Hayden Cheng at tumingin kay Allison na may pagkamangha. Hindi ko po akalain na may ganitong klaseng doktor sa China. Akala ko po ay mas magaling ang mga doktor dito sa Pinoy Adju Stories. Hindi po, Ginoong Cheng. Ang mga doktor mula sa Chinese nation ay kilala rin bilang mahusay na mga eksperto. Tinatawag silang Chinese doctor, at may sarili silang paraan ng paggamot. Tumango si Dr. Hayden Cheng. Oo nga po. Alam ko rin po na may mga doktor tayong galing sa Medical Health Fund na handang tumulong. Pero bakit po hindi sila makapagpagamot ng ganitong klaseng sakit? Tanong ni Mr. Ken Chin habang tumitingin kay Allison na may pag-aalala. Dahil po sa mga kagamitan at teknolohiya na ginagamit. Pero may mga doktor din naman tayong Chinese doctor na bihasa sa ganitong klaseng sakit, tinatawag silang Chinese medicine specialist. Nang marinig iyon, tumingin si Dr. Winston Liu kay Allison na may pagkamangha. Si Dr. Ryan Sia po ba iyon? Ang sabi ninyo ay isa siyang Medical Health Fund consultant. Hindi po. Siya po si Sia Yude, si Ryan Sia. Isang doktor din po siya at kilala rin bilang isang mahusay na espesyalista. Tumango si Allison. Siya nga po si Ryan Sia, isang mahusay na doktor at kilala rin bilang isang mabait at maasikaso. Pero bakit po hindi sila makapagpagamot ng ganitong klaseng sakit? Tanong ni Mr. Ken Chin habang tumitingin kay Allison na may pag-aalala. Dahil po sa mga kagamitan at teknolohiya na ginagamit. Pero may mga doktor din naman tayong Chinese doctor na bihasa sa ganitong klaseng sakit, tinatawag silang Chinese medicine specialist. Nang marinig iyon, tumingin si Dr. Wally kay Allison na may pagkamangha. Kahit na si Dr. Bell o Dr. Carlos ay hindi rin makakagawa ng paraan. Ang sakit na iyon ay talagang napakahirap at bumabago ng buhay ng pasyente. Pero kung siya ang gagamot, baka may pag-asa pa. Nagsalita si Dr. George Wang at tumingin kay Allison na may pag-asa sa mga mata. Si Dr. Armina Hua po ba iyon? O si Dr. Margie Gao? Hindi po. Si Dr. Brian Ye po iyon, si Dr. Wally pala. Noong una po ay tinawag silang Dr. Wars, pero ngayon po ay kilala na silang Dr. Wally. Tumango si Allison. Siya nga po si Dr. Wally, isa sa mga pinakamagaling na doktor mula sa ibang bansa, kasama sina Brandon at Dr. Bell. Pero bakit po hindi sila makapagpagamot ng ganitong klaseng sakit? Tanong ni Mr. Ken Chin habang tumitingin kay Allison na may pag-aalala. Dahil po sa mga kagamitan at teknolohiya na ginagamit. Pero may mga doktor din naman tayong Chinese doctor na bihasa sa ganitong klaseng sakit, tinatawag silang Chinese medicine specialist. Nang marinig iyon, tumingin si Dr. Winston Liu kay Allison na may pagkamangha. Si Dr. Ryan Sia po ba iyon? Ang sabi ninyo ay isa siyang Medical Health Fund consultant. Hindi po. Siya po si Sia Yude, si Ryan Sia. Isang doktor din po siya at kilala rin bilang isang mahusay na espesyalista. Tumango si Dr. Hayden Cheng. Oo nga po. Kilala ko siya. Siya nga po si Ryan Sia, isang mahusay na doktor at kilala rin bilang isang mabait at maasikaso. Dean Manuel, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Isang lalaki ang tumingin kay Vice Dean Manuel Zhao na may matitigas na mga mata. Bakit mo binabanggit ang isang doktor mula sa inyong ospital? Alam naman natin kahit na si Professor Walton ay hindi makapagpagamot ng sakit ng ina ko. Nang marinig iyon, biglang namutla si Vice Dean Manuel at tumingin sa lalaki na may pagkalito. Ginoo, hindi ko po ibig sabihin na mas magaling sila kaysa sa mga dayuhang doktor. Pero may mga kasanayan din naman tayong mga doktor dito sa China na kayang gumamot ng mga sakit na hindi kayang gawin ng ibang mga doktor. Hindi ba kayo nagkakamali? Ang sabi ninyo ay mayroon tayong Chinese doctor na bihasa sa ganitong klaseng sakit, tinatawag silang Chinese medicine specialist. Tumango si Dr. Hayden Cheng.
Oo nga po. Kilala rin naman natin ang mga doktor na ito sina Dr. Wally, Brandon, at Dr. Bell. Pero kahit sila ay hindi makapagpagamot ng ganitong klaseng sakit. Pero kung mayroong Chinese doctor na makakatulong, baka may pag-asa pa. Nagsalita si Dr. George Wang at tumingin kay Allison na may pag-asa sa mga mata. Si Dr. Armina Hua po ba iyon? O si Dr. Margie Gao? Hindi po. Si Dr. Brian Ye po iyon, si Dr. Wally pala. Noong una po ay tinawag silang Dr. Wars, pero ngayon po ay kilala na silang Dr. Wally. Tumango si Allison. Siya nga po si Dr. Wally, isa sa mga pinakamagaling na doktor mula sa ibang bansa, kasama sina Brandon at Dr. Bell. Pero bakit po hindi sila makapagpagamot ng ganitong klaseng sakit? Tanong ni Mr. Kenshin habang tumitingin kay Allison na may pag-aalala. Dahil po sa mga kagamitan at teknolohiya na ginagamit. Pero may mga doktor din naman tayong Chinese doctor na bihasa sa ganitong klaseng sakit, tinatawag silang Chinese medicine specialist. Nang marinig iyon, tumingin si Dr. Winston Liu kay Allison na may pagkamangha. Si Dr. Ryan Xia po ba iyon? Siya nga pong sinasabi ninyong pinakamagaling na doktor sa China. Tumango si Allison. Oo po, Tito Ferdy. Siya nga pong tinatawag nilang Yude si Ryan Xia. Napakasipag niyang mag-isip at gumawa ng paraan. Sigurado po bang makakatulong siya? Kahit na si Professor Harlem Chen ay hindi makapagbigay ng lunas sa sakit ni Lola Wei. Umiling si Dr. Wally. Kahit na si Dr. Bell o Dr. Carlos ay hindi rin makakagawa ng paraan. Ang sakit na iyon ay talagang napakahirap at bumabago ng buhay ng pasyente. Pero kung siya ang gagamot, baka may pag-asa pa. Nagsalita si Dr. George Wang at tumingin kay Allison na may pag-asa sa mga mata. Si Brian Ye ay nakatira sa isang bilya sa Bawayuan. Sa pagtunog ng kampanilya ng hating gabi, sa wakas ay binaba ni Brian Ye ang mga klasikong aklat ng tradisyonal na gamot ng China na may kalungkutan, at muling nakabawi mula sa karagatan ng kaalaman tungkol sa tradisyonal na gamot ng China. Handa na siyang magsimula ng pagsasanay. Gayunpaman, nang maupo si Brian sa sofa na handang uminom ng tubig bago magsimulang magmuni-muni habang nakatiklop ang mga paa, biglang nanginginig ang kanyang telepono. Bakit may tumatawag sa ganitong hating gabi? May bahid ng pagkalito sa mukha ni Brian Ye. Hindi naman talaga bago sa kanya na tumawag sa kanya gabi-gabi, minsan-minsan ay tumatawag sina Michelle Fang at Dr. Thomas Wang sa gabi, ngunit bihira lang silang tumawag sa ganitong kalate ng oras. Gayunpaman, kinuha pa rin niya ang kanyang telepono. Sino kaya to? Bakit niya ako tatawagan ng ganitong hating gabi? Nang makita na niya ng malinaw ang pangalan ng tumatawag, lalong lumaki ang kalituhan sa mukha ni Brian Ye. Sa screen ng kanyang bago pang fruit phone, na binili lang niya kamakailan, ipinapakita ang numero ni Dr. Allison Zhao. Meron bang problema siya? Isang kisap ng pagdududa ang dumaan sa isip ni Brian. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan, sinagot niya pa rin ang tawag. Bagamat noong huling pagkakataon na nandoon siya sa opisina ni Dr. Allison, biglang nagbago ang ugali nito at nainas, at hindi man lang siya masyadong kinausap bago siya pinaalis sa opisina, hindi naman siya isang taong makitid ang isip o naghahabol ng sama ng loob. Hindi niya ito idinadala sa puso laban kay Dr. Zhao. Brian, nasaan ka ngayon? Sa sandaling sagutin niya ang tawag, narinig agad niya ang medyo nagmamadaling boses ni Dr. Allison Zhao mula sa mikropono. Nasa bahay ako, Dr. Zhao. Bakit mo ako tinatawagan ng ganito kaagad at para saan? Tanong ni Brian na puno ng pagtataka. Maaari ka bang pumunta ngayon sa ospital? Hindi ito magiging madali, pero kailangan ka namin. Sinulyapan ni Allison ang mga taong nakatingin sa kanya ng may pagmamakaawa, kabilang na si Mr. Wei, at malalim na huminga para pigilan ang pagkabalisa at pakinggang mahinahon ang kanyang boses. Anong nangyari? Sinulyapan ni Brian ang orasan, at kitang-kita ang pag-aalangan sa kanyang mukha. Ito na kasi ang oras niya para sa kanyang pagsasanay. Kung walang labis na pangangailangan, hindi niya ito sasayangin. Kahit noong panahong hinahamon nila ang Asher Dragon Society, sinisikap niya pa ring panatilihin ang oras niya para sa pagsasanay araw-araw. May espesyal na pasyente dito sa ospital. Napakahirap ng kondisyon niya, at wala kaming magawa. Gusto namin mong tingnan mo siya. Sabi ni Dr. Allison Zhao. Nakita na ba ito ni na Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao? Tanong ni Brian na parang hindi pa rin sigurado. Alam niya kasi na palagi namang umaasang ituloy ni Dr. Allison ang kanyang pag-aaral sa larangan ng neurosurgery, sa halip na mag-abala at gumastos ng oras sa ibang larangan ng medisina.
Kaya kung hindi naman talaga kailangan, ayaw na niyang pumunta pa para hindi siya pilit na ikabit ni Dr. Zhao sa neurosurgery at mapagtagal ng maraming oras at lakas doon. Nakita na nila, at wala rin silang magawa. Sila pa nga ang nagsabi na dapat kang tawagin para tingnan mo. Nakasimangot si Allison habang sinulyapan si Mr. Wei sa harap niya, at pagkatapos ay ang mga resulta ng pagsusuri at ulat na nasa tabi. Bagamat hindi niya tinanong kung nakita na ba ni na Professor Harlem at Dr. Margie ang kondisyon ni Mrs. Wei, alam niyang dahil sa impluensya ng pamilyang Wei, siguradong lahat ng sikat na doktor sa lungsod ng Yanjing ay nakakita na rito. Kabilang na doon sina Professor Harlem Chen at Dr. Margie Gao, dalawang kilalang eksperto na siguradong hindi papalampasan ng pamilyang Wei. Sige na nga, pupunta ako ngayon para tingnan. Sabi ni Brian na puno ng pagkabigong tanggapin. Sa huli, siya naman ay isang karangalang eksperto sa departamento ng neurosurgery ng ikatlong ospital ng Hilagang Suburb, at may sahod naman siya. Kung talagang nahaharap sila sa napakahirap na pasyente, kailangan niyang gampanan ang kanyang responsibilidad. Pagkatapos ibaba ang telepono at isuot ang kanyang Amerikana, lumabas si Brian mula sa pintuan ng villa at pinaandar ang kanyang Mercedes-Benz patungo sa ikatlong ospital ng Hilagang Suburb. Sa loob ng kwartong pagpapahinga ng ikatlong ospital ng Hilagang Suburb, tumingin si Mr. Wei kay Dr. Allison Zhao na kanina pang ibinaba ang telepono, at makikita sa kanyang mga mata ang pagkasimpatya at pagmamakaawa habang siya'y nagsalita. Anak na babae Allison, anong sabi niya? Huwag kang mag-alala, Mr. Wei. Sinabi ko na sa kanya, at sabi niya'y darating siya kaagad. Tumango si Dr. Zhao kay Mr. Wei at sinabi ito para mapakalma siya. Mabuti naman, anak. Maraming salamat sa'yo. Nang marinig iyon ni Mr. Wei, maluwag na maluwag ang kanyang dibdib at malalim na huminga ng kaginhawahan. Totoo namang hindi na bumabata ang oras, at talagang nag-aalala siya na baka hindi niya sagutin ang tawag o hindi makapunta. Kahit na hindi naman ito isang emergency at ang sakit ni Mrs. Wei ay hindi naman bago, mababawi pa naman ito kahit isa pang araw o dalawa, ngunit sa puso niya, palagi niyang nais na maagapan agad lalo na't may bagong pag-asa na nakita. Sobrang sabik niyang malaman ang resulta. Huwag po kayong magpasalamat ng sobra, Mr. Wei. Tungkulin ko naman po ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin si Dr. Allison kay Mr. Wei na puno ng pag-asa, at nag-alangan sandali bago siya nagsalita para bigyan ito ng babala, pero Mr. Wei, hindi po maganda ang kalagayan ni Mrs. Wei. Kahit na darating si Brian para tingnan siya, sinusubukan lang po niyang makahanap ng paraan. Hindi po sigurado na makakaisip siya ng paraan. Kailangan ninyong maging handa para sa anumang posibleng resulta. Bagamat alam niyang napakahusay ng mga kasanayan sa paggamot ni Brian, paulit-ulit na siyang gumawa ng mga himala at paulit-ulit na lumalagpas sa inaakala niyang mga hangganan ng kanyang kaalaman, at sa tingin niya ay maaaring hindi masama ang kanyang mga kasanayan kumpara kay Dr. Brandon, talagang napakahirap talaga ng kondisyon ni Mrs. Wei. Kahit pa si Dr. Brandon ay walang magawa, hindi naman halos walang magawa, kundi talagang walang anumang paraan. Bukod pa rito, ang sakit ni Mrs. Wei ay hindi katulad ng dalawang operasyon sa loob ng utak na ginawa ni Brian dati. Ito ay problema sa lumbar spine, at hindi pa niya nakita si Brian na gumamot ng katulad na pasyente o nagsagawa ng katulad na operasyon dati. Kaya naman nababahala siya na kung masyadong mataas ang pag-asa ng mga miyembro ng pamilyang Wei sa kanya, mas lalo silang masasaktan at mabigo kung hindi makakahanap ng paraan si Brian. Alam ko naman iyon. Gawin na lang natin ang lahat ng makakaya natin, at ibigay na lang sa tadhana ang resulta. Ang mga mata ni Mr. Wei na kanina pang puno ng pag-asa at kagalakan ay biglang naging malungkot muli nang marinig ang mga salita ni Dr. Allison. Bumantong hininga siya, dahil alam niyang kahit paggaano karaming husay ang isang dayuhang doktor mula sa Amerika na kandidato pa para sa Nobel Prize, kung wala itong magawa, baka hindi rin makakaisip ng paraan si Brian kahit na siya'y tunay na PhD mula sa Universidad ng Oxford. Hindi sigurado na makakaisip siya ng paraan. Sa tingin ko ay talagang imposibleng makakahanap siya ng paraan. Isang kisap ng paghamak ang dumaan sa mga mata ni Gregor. Ngayon pa ba sila naghahanap ng paraan? Huli na para doon. Kung hindi makapikitin ng husay si Brian at mapasama at malungkot ang aming ama, hindi namin siya papayagan. Hindi lang siya, pati na rin si Vice Dean Manuel Zhao at ang ikatlong ospital ng Hilagang Suburb, walang makakaligtas sa amin. Ang ilang batang lalaki mula sa pamilyang Wei, kabilang na si Martin Wei, ay tahimik na sumigaw sa kanilang sarili. Ang pasyenteng ito ay tila may napakabihirang at mahalagang pagkakakilanlan.
Ang tanawin ni Brian Ye ay dumating na sa pintuan ng kwartong pagpapahinga na binanggit ni Dr. Allison Zhao. Nang makita niya ang mga lalaking nagbabantay sa pintuan ng kwarto, bahagya siyang nagulat sa loob. Bawat isa sa mga lalaking nakatayo sa pintuan ay may lakas na hindi natalo si Altheo Long. Bagamat hindi pa pinakamataas ang lakas ni Altheo, may tiyak na agwat pa rin siya kumpara kay Uncle Ken ng pamilyang Tang, ngunit isa pa rin siyang bihasang mandirigma. Mula nang bumalik siya sa China, kakaunti lang ang ganitong klaseng master na nakilala niya. At biglang may apat na lumitaw dito, paano hindi siya matuturukan ng gulat? Sir, ito po ang intensive care unit. Mangyaring huwag pong lumapit. Nang si Brian ay tahimik na nagugulat sa lakas ng mga taong ito at tahimik na hinalaang kung sino ang nasa loob ng kwarto, nagsalita na ang isa sa mga lalaki sa kanya. Ipo'y doktor po ako sa ospital, at narito po ako para tingnan ang pasyente. Maaari po bang sabihin ninyo sa loob na narito na si Dr. Ye? Bagamat hindi na ngayon pinapansin ni Brian ang lakas ng mga lalaking ito, kung pipilitin niyang pumasok ng puwersa, kahit pasama-sama ang apat na lalaking ito ay hindi siya mapipigilan, ngunit ngayong araw ay narito siya para tumulong at magbigay ng paggamot, hindi para magdulot ng gulo tulad noong sa Qinglong Club. Natural na hindi niya hahayaan na magkaroon ng hidwaan o pilit na pumasok. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, agad niyang sinabi ito ng may respeto. Doktor po kayo. Sinulyapan ng lalaki si Brian, na mukhang 20 anyos pa lamang, maganda at makisig ang mukha, at may bahid ng pagdududa sa kanyang mukha, ganito kabata ang isang doktor. Opo, tinawag po ako ni Dr. Zhao sa loob. Mangyaring sabihin na lang po sa kanila. Nang makita ang pagdududa sa mukha ng lalaki, muli nang mahinahon na nagsalita si Brian. Tinawag ni Dr. Zhao. Lumakas pa ang pagdududa sa mukha ng lalaki, ngunit biglang may naalala siya at bahagyang nagbago ang ekspresyon, ikaw na ba po si Dr. Ye? Kanina pa kasi ay naririnig nila ang pag-uusap nina Dr. Allison Zhao at iba pa sa loob ng kwarto, bilang mga taong may lakas, madaling nilang marinig ang lahat. Alam nilang darating ang isang Dr. Ye, ngunit hindi nila inakala na napakabata pala ng doktor na ito. Kaya nang sabihin ni Brian na siya ay Dr. Ye kanina, hindi pa sila nakareaksyon, ngunit nang marinig nilang tinawag siya ni Dr. Zhao, biglang sila napagtanto. Opo. Tumango si Brian. Siya nga ba talagang si Dr. Ye? Ito na ba ang Dr. Ye na inirerekomenda ni na Dr. Allison at Vice Dean Manuel Zhao? Napakabata naman ng doktor na ito. May pagdududa pa rin sa mukha ng lalaki, ngunit hindi niya ito pinahintulutan na makahadlang. Matapos tingnan si Brian, mabilis siyang pumasok sa kwarto para ipaalam ito. Dahil ito ay may kinalaman sa paggamot ni Mrs. Wei, hindi niya ito binabaliwala. Ang mga naghihintay kay Brian sa loob ng kwarto, kabilang na si Dr. Allison Zhao, ay agad na lumapit para salubungin siya nang marinig na dumating na siya. Ang ilang lalaki mula sa pamilyang Wei ay puno ng kaginhawaan at pagkaintriga sa puso. Dr. Ye, pumasok na po kayo. Nang makita si Brian, agad na nagliwanag ang mukha ni Vice Dean Manuel Zhao at hinayla siya papasok. Vice Dean Manuel, ano pong nangyayari ngayon? Sumunod si Brian kay Vice Dean Manuel papasok ng kwarto, sinulyapan ang lahat ng miyembro ng pamilyang Wei, at may bahid ng pagkalito sa kanyang mukha. Dr. Ye, ipakilala ko po kayo. Ito po si Mr. Wei, at ito naman po ang kanyang panganay na anak na si Mr. Jason Wei. Itinuturo ni Vice Dean Manuel sina Mr. Wei at iba pa habang maikli na ipinakilala sila kay Brian isa-isa. Matapos ang pagpapakilala, ipinakilala naman ni Vice Dean Manuel si Brian sa lahat ng miyembro ng pamilyang Wei. Mr. Wei, ito po si Dr. Ye mula sa aming ospital. Siya po ang pinakamahusay na doktor sa aming institusyon. Ito na ba ang tinatawag nilang Dr. Ye? Nang makita ng malinaw ang hitsura ni Brian, agad na lumabas ang hindi maitagong paghamak sa mukha ni Gregor. Noong huling pagbisita ng pangkat ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital sa China, maraming gulo ang nangyari sa mundo ng medisina. Parehong inendorso ni Dr. Wally at Dr. Carlos si Brian sa maraming pampublikong pagkakataon. Bilang isang propesyonal sa larangan ng neurosurgery, alam naman ni Gregor ito, ngunit sa kanyang puso ay hindi siya naniniwala. Palagi niyang iniisip na baka binigyan lang ng pera sina Dr. Wally at Dr. Carlos ng China para tulungan itong mag-promote. Kung dati ay hindi pa siya sigurado at iniisip na haka-haka lamang iyon, ngayong makita na niya si Brian, kumpleto nang napagtanto niya na tama ang kanyang hinala. Ang batang ito ay napakabata pa, at tingnan pa ang kanyang makinis na balat, paano siya magiging isang doktor na may husay. Anong klaseng kasanayan sa paggamot ang matututunan sa murang edad pa lamang?
Kung hindi binigyan ng pera ng China sina Dr. Wally at Dr. Carlos, hindi niya talaga maiisip na ang isang batang tulad niya ay mapupuri ng dalawang sikat na eksperto. Ito na ba ang tinatawag nilang Dr. Ye? Napakabata naman. Ang mga taong ito ay nang ahas pang irekomende siya sa pamilyang Wei. Seryoso ba talaga si Vice Dean Manuel Zhao sa ginagawa niya? Nang makita si Brian, na mukhang 20 anyos pa lamang, makisig at maganda ang mukha, hindi nakasuot ng puting damit ng doktor, at walang anumang katangian ng isang kilalang doktor, ang lahat ng miyembro ng pamilyang Wei ay hindi lamang nabigo kundi naramdaman din ang biglang pagtaas ng galit. Kahit pa si Mr. Wei na dating may pag-asa ay biglang nanlamig ang puso, at makikita ang hindi maitatagong pagkabigo sa kanyang mga mata. Kahit gaano niya kamahal ang kanyang asawa at gustong gumaling ito, hindi niya maaring isipin na ang isang batang tulad ni Brian ay may kakayahang gamutin ang sakit nito. Gayunpaman, hindi naman ordinaryong tao si Mr. Wei, magaling siyang makitungo sa iba. Sa kabila ng pagkabigo sa puso, binati pa rin niya si Brian, "Magandang gabi po, Dr. Ye." "Magandang gabi po, Mr. Wei." Bagamat mula pa noong bata pa ay nasa ibang bansa na si Brian at hindi gaanong alam ang sitwasyon sa China at lungsod ng Yanjing, at hindi niya alam ang eksaktong pagkakakilanlan ni Mr. Wei, alam niya namang napakahalaga ng tao na ito batay sa mga bantay sa labas, sa pagpapakilala ni Vice Dean Manuel, at sa kanyang mga katangian. Gayunpaman, hindi siya nagpapahalaga ng labis sa mga ganitong katayuan. Nang harapin si Mr. Wei, hindi siya ninerbiyos o ano paman. Matapos magbati ng may respeto, agad niyang ibinaling ang tingin sa pasyenteng nakaupo sa kama. "Ito na po ba ang pasyente?" "Opo, ito po si Lola Wei." Minsan siyang nadapa at napilayan ang kanyang gulugod at mga ugat sa lumbar. Maikli na ipinaliwanag ito ni Vice Dean Manuel kay Brian. "Mga ugat sa lumbar." Bahagyang kumunat ang noo ni Brian. Ang lumbar spine ay isang napakasensitibong bahagi ng katawan, maraming mga ugat ang naroroon, at ang maliit na problema lamang ay maaaring magdulot ng malaking issue. Mula sa isang pananaw, hindi ito mas madali kaysa sa mga problema sa loob ng utak. Gayunpaman, hindi pa siya nagsalita ng marami bago pa niya matukoy ang eksaktong problema. Tumango na lamang siya at lumapit sa pasyenteng nasa kama, "Sisimulan ko na pong suriin siya." Nang makarating siya sa tabi ng kama ng pasyente, hindi agad kinuha ni Brian Ye ang mga datos at nagsimulang basahin. Sa halip, hinawakan niya ang pulso ni Mrs. Wei na nakahiga sa kama, inilagay ang kanyang daliri rito, at nagsimulang maramdaman ang pulso. Ito ba ay pulse diagnosis ng tradisyonal na gamot ng China? Ang doktor na inirerekomenda ni Vice Dean Manuel Zhao at Dr. Allison Zhao ay isang doktor ng tradisyonal na gamot ng China. Nang makita ang kilos ni Brian, nagyakap ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng pamilyang Wei, at ang kanilang naunang pangit na ekspresyon ay lalong lumala pa. Kahit pa si Mr. Wei na kanina pa may magalang na ngiti ay biglang nagitla ang mukha. Bilang isang taong mula sa mas matandang henerasyon at konserbatibo ang paniniwala, tiwala naman si Mr. Wei sa tradisyonal na gamot ng China, ngunit nang masugitan ang kanyang asawa at malaman ang resulta ng mga pagsusuri, hindi na siya nagnanais na dalhin ito sa isang doktor ng tradisyonal na gamot. Kahit na hindi siya masyadong marunong sa medisina, alam niyang ang ganitong uri ng pinsala ay dapat gamutin ng isang doktor ng modernong gamot, Western medicine, at malulutas ito sa pamamagitan ng operasyon. Ngunit ngayon, ang iniharap sa kanya nina Dr. Allison at Vice Dean Manuel ay isang doktor ng tradisyonal na gamot ng China. Biro ba nila siya? Si Dr. Brandon, Professor Walton, na nakatayo lang sa tabi na parang nanunood lang ng palabas ay hindi napigilan na umiling muli nang makita ang kilos ni Brian, at may ngiting hindi sumasang-ayon sa kanyang mga mata. Ano bang ginagawa ni Dr. Ye? Plano ba niyang gamutin si Mrs. Wei gamit ang tradisyonal na gamot ng China? Ang 2 taong mas nakakakilala kay Brian, sina Dr. Allison at Vice Dean Manuel, ay nagulat din. Kahit pa si Dr. Allison na pinakamahalata ang mga kasanayan sa paggamot ni Brian ay hindi inakala na gagawin niya ito. Sinabi na nga ni Vice Dean Manuel na nadapa at napilayan si Mrs. Wei, bakit pa siya gagamit ng tradisyonal na gamot? Hindi ba niya alam na ang ganitong larangan ay hindi naman talaga ang forte ng tradisyonal na gamot ng China, o kahit na ayaw nitong hawakan? Matapos ang ilang sandali ng pagkagulat, naramdaman ni Vice Dean Manuel ang masasamang tingin mula sa pamilyang Wei at ang pagbabago sa ekspresyon ni Mr. Wei. Biglang tumagas ang pawis sa kanyang noo, mabilis siyang umuhinga, at maingat na binalaan si Brian, Dr. Ye, narito na po ang mga resulta ng pagsusuri ni Mrs. Wei. Alam ko po. Hayaan niyo pong maramdaman ko muna ang kanyang pulso para maintindihan ko ng maigi ang kanyang kalagayan.
Sinulyapan ni Brian ang mga dokumento ng pagsusuri at tumango para ipahiwatig na alam niya ito. Dr. Ye, mas mauunawaan niyo po ang sitwasyon kung titingnan niyo na lang po agad ang mga datos mula sa pagsusuri. Nagiging matigas na ang mukha ni Vice Dean Manuel, at patuloy na tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ang ibig niyang sabihin kanina ay hindi lamang na may mga resulta ng pagsusuri, ibig niyang sabihin na si Mrs. Wei ay hindi ordinaryong tao, kaya dapat niyang seryosohin ang mga pagsusuri, pagkatapos ay mag-isip ng plano ng paggamot para malaman kung makakagamot siya. Naku, bakit naman ngayong oras pa siya naging matigas ang ulo at gustong ipakita ang sarili? Vice Dean Manuel, huwag po kayong mag-alala. Titingnan ko rin po ang mga datos mamaya. Muna pong maramdaman ko ang pulso, mas direktang mauunawaan ko po ang kalagayan ng pasyente sa ganitong paraan. Parang hindi naiintindihan ni Brian ang pag-aalala ni Vice Dean Manuel. Matapos ngumiti sa kanya, ipinagpatuloy niya ang pagmamatsyag ng pulso. Ang sinasabing doktor ng tradisyonal na gamot na ito ay nagsasabing mas direktang mauunawaan niya ang kalagayan ng pasyente sa pamamagitan ng paghawak ng pulso. Napakalaking biro naman ito. Mukhang hindi lang siya walang alam kundi bobo pa. Titingnan ko ngayon kung paano niya masasabing mas malinaw at mas direktang mauunawaan niya ang kalagayan ng pasyente sa pamamagitan ng paghawak ng pulso. Nang matapos magsalita si Brian, agad na lumabas ang bahid ng paghamak at pagtatawa sa mukha ni Gregor. Labis niya namang kinaiinisan ang tradisyonal na gamot ng China, at naniniwala siyang ang mga ito ay senyales ng kawalan ng kaalaman sa medisina. Hindi napigilan ni Dr. Allison na kumunat ang noo. Alam niyang tila talagang marunong si Brian sa tradisyonal na gamot ng China, noong huling pagkakataon na tinusok niya ng karayom ang pasyenteng si Zheng Rong, mabilis na gumaling ito ng halos 30%. Ngunit kahit paggaano kahusay si Brian sa tradisyonal na gamot, hindi siya naniniwala na ang sinasabing pulse diagnosis ay mas makakatulong kaysa sa mga datos mula sa mga modernong pagsusuri. Ang mga dokumentong iyon ay ginawa gamit ang mga modernong kagamitan sa medisina at siyentipikong pamamaraan, direktang inilalarawan nito ang loob ng katawan ng tao sa pamamagitan ng mga larawan o numero. Samantalang ang pulse diagnosis ng tradisyonal na gamot ay simpleng paghawak lamang ng pulso sa pulso para malaman ang kalagayan ng pasyente. Naging kulay asul na rin ang mukha ng lahat ng miyembro ng pamilyang Wei, at lahat sila ay masamang nakatingin kay Vice Dean Manuel. Naramdaman ni Vice Dean Manuel ang mga tingin ng mga ito at biglang nanlumo sa loob. Brian, bakit ka naman ganito? Alam niyang interesado si Brian sa tradisyonal na gamot ng China at iginagalang ito, ngunit kahit paggaano mo ito kamahal, kailangan mong tingnan muna ang sitwasyon at ang oras. Ito ba ang tamang oras para ipakita ang tradisyonal na gamot at irekomenda ito? Bukod pa rito, kahit na gusto mong ipakita ito, dapat may katibayan ka namang totoo. Paano naman mas makakatulong ang pulse diagnosis kaysa sa mga modernong pagsusuri? Bagamat nagsimula si Vice Dean Manuel bilang doktor ng tradisyonal na gamot at malaki ang pagmamahal niya dito, hindi niya maaring sabihin na mas mabuti ito kaysa sa mga modernong pagsusuri kapag pinag-uusapan ang kalagayan ng pasyente. Hindi niya kayang magsinungaling tulad ng sinabi ni Brian. Pakiramdam ni Vice Dean Manuel ay mapait ang kanyang dila. Binuksan niya ang bibig para sabihin pa ring balon at kumbansihin si Brian, ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Mr. Jason Wei sa tabi. Huwag na nating abalahin si Dr. Ye sa kanyang pulse diagnosis. Tingnan na lang natin kung ano ang makukuha niyang resulta sa pamamagitan ng paghawak ng pulso. Malalim at seryoso ang mukha ni Mr. Jason. Ang iba pang miyembro ng pamilyang Wei, kabilang na si Mr. Wei, ay tahimik lang at walang sinasabi. Nang makita ang mga mukha ni na Jason Wei at Mr. Wei, lalong lumala ang pakiramdam ni Vice Dean Manuel. Alam niyang talagang nagalit na ang mga ito. Umaasa na lang siya na kayang tiisin ni Dr. Allison ang galit ng pamilyang Wei. Sinulyapan ni Vice Dean Manuel si Dr. Allison sa tabi, at may bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa tingin niya, hindi niya dapat tinawagan si Brian ngayong gabi. Ngayon ay hindi lang siya nadamay kundi pati na rin ang ikatlong ospital ng hilagang suburb. Baka talagang sinipa ng asno ang utak niya ngayong araw. Kung talagang gustong gumaling si Lola Wei, bakit pa siya gumagamit ng tradisyonal na gamot at nagmamatsyag ng pulso? Anong klaseng trip ba ito? Naramdaman din ni Dr. Allison ang pagbabago sa mga mukha ng pamilyang Wei, at lalong lumala ang kanyang ekspresyon. Mataas ang katayuan ni Mr. Wei, kung talagang mapasama niya ang loob nito, kahit siya ay hindi makakapagligtas kay Brian. Ngayon ay tiyak na nagalit na ang pamilyang Wei. Tingnan na lang natin kung paano niya haharapin ito mamaya.
Sa tabi naman, lumabas ang mapang asar ng ngiti sa mukha ni Gregor, at tila naghihintay na siya para makita ang resulta ng sinasabing pulse diagnosis ni Brian gamit ang tradisyonal na gamot ng China. Nang madapa si Mrs. Wei, nakaupo ba siya nang nakahiga sa kanyang likod. Matapos humawak ng humigit kumulang 2 minuto, sa wakas ay binitiwan ni Brian Ye ang pulso ni Mrs. Wei, at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Nakahiga sa likod. Kinuha niya lang ang pulso at ito ang nakuha niya. Kanina pa nga sinabi ni Vice Dean Manuel na napilayan ang kanyang lumbar spine, bakit pa kailangang itanong iyon? Kahit sino naman ay makakapag-isip na baka nahigi siya nang nakaharap sa lupa ng madapa. Lalong lumakas ang paghamak sa mga mata ni Gregor, at may mapang asar na ngiti sa kanyang isipan. Ang mga miyembro ng pamilyang Wei na hindi na naniniwala kay Brian at akala pa nga itong sinungaling ay lalong nainas nang marinig ang tanong niya. Ang paraan ng kanyang pagsasalita, pati na ang kanyang tono na parang haka-haka lamang, ay tila patunay na isa siyang mandiraya. Kahit pa si Mr. Wei ay napangit ang mukha. Naramdaman ni Vice Dean Manuel ang pagbabago sa mga mukha ng pamilyang Wei, at lalong tumagas ang pawis sa kanyang noo. Kahit pa si Dr. Allison Zhao ay napahiya na rin. Ngunit hindi napansin ni Brian ang mga pagbabago sa ekspresyon ng mga tao at sa kapaligiran sa kwarto. Hindi rin niya hinintay ang sagot ng pamilyang Wei, patuloy lang siyang nakakunot ng noo, tila nag-iisip ng isang bagay, at patuloy na nagsasalita para sa sarili niya, nakahiga sa likod, napilayan ang ikatlong seksyon ng lumbar spine, at pinipiga ang pangunahing grupo ng mga ugat, na naging dahilan ng pinsala sa mga ugat. Medyo mahirap nga ang problema na ito. Kahit na magpa-surgery pa, hindi rin ito madali. Si Jason Wei na kanina pa namang maitim ang mukha at parang handang magalit na ay biglang napahagis ng isang handbag sa sahig. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Brian, at laking-laki ang kanyang mga mata. Ang lahat ng miyembro ng pamilyang Wei na kanina pa namang seryoso ang mukha ay biglang nagbago ang ekspresyon nang marinig ang sinasabi ni Brian. Laking-laki rin ang kanilang mga mata, at may ekspresyong hindi makapaniwala habang nakatingin sa kanya. Bagamat hindi sila mga doktor, matagal na silang nagpapagamot kasama si Mrs. Wei. Maraming beses na rin silang narinig mula sa mga doktor ang tungkol sa kalagayan niya, kaya alam na nila ito. Ang mga sinabi ni Brian tungkol kay Mrs. Wei ay halos eksaktong kapareho ng mga sinabi ng mga doktor matapos suriin ang lahat ng resulta ng pagsusuri. Paano ito nangyari? Ang batang ito ay talagang nalaman ang lahat ng iyon sa pamamagitan lamang ng paghawak ng pulso sa loob ng 2 minuto. Kahit pa si Mr. Wei na kilala sa mahusay na pagkontrol sa sarili ay may ekspresyong hindi makapaniwala sa mukha. Si Gregor naman ay hindi agad na-reaksyon, ngunit nang marinig ang huli niyang mga salita, biglang nagbago ang kanyang mukha, at parang bagyo ang kanyang naramdaman sa loob. Bagamat hindi niya masyadong pinag-aralan ang mga datos na ibinigay ni Dr. Brandon, bilang isang propesyonal sa larangan ng medisina, sapat na ang isang sulyap para maalala niya ang pangunahing kalagayan ng pasyente. Ang mga resulta ng pagsusuri ay nakuha lamang gamit ang mga modernong kagamitan sa medisina, pero ang batang ito ay talagang nalaman ito sa pamamagitan ng pulse diagnosis ng tradisyonal na gamot ng China. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Siguradong sinabihan siya nila ng mga detalye bago pa dumating, magkakasama sila at plano nilang lokohin ang pamilyang Wei. Masamang tumingin si Gregor kay Vice Dean Manuel at Dr. Allison. Sa tingin niya, sinabihan nila si Brian ng mga resulta ng pagsusuri at nagkasundo silang lokohin ang iba. Dr. Ye, nalaman niyo lang ba ang kalagayan ni Mrs. Wei sa pamamagitan ng paghawak ng pulso? Nagulat din si Vice Dean Manuel at tumingin kay Brian na may ekspresyong hindi makapaniwala. Mahilig din naman siya sa tradisyonal na gamot ng China, ngunit hindi niya maaring paniwalaan na nalaman ni Brian ang lahat ng ito sa pamamagitan lamang ng pulse diagnosis. Hindi naman niya hindi pinagkakatiwalaan ang pulse diagnosis ng tradisyonal na gamot, alam niyang ang ilang mga eksperto ay maaaring tumpak na mahulaan ang kalagayan ng pasyente gamit ito. Ngunit hindi niya inakala na kayang gawin ito ni Brian. Alam niya ang mga detalye tungkol kay Brian, hindi naman ito nag-aral ng tradisyonal na gamot ng China ng sistematiko. Sa ibang bansa siya nag-aral ng modernong gamot, at ang kanyang mga titulong doktor ay para rin sa modernong gamot. Ang tradisyonal na gamot ng China ay isa lamang siyang libangan niya mula nang bumalik siya sa China, at pinag-aaralan niya lang ito sa kanyang libreng oras. Tumingin si Dr. Allison kay Brian, at lalong naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Kahit na nakita na niya ang paggamit ni Brian ng tradisyonal na pangangarat ng China sa isang video na nagdulot ng mahiwagang epekto at nagbigay sa kanya ng malaking gulat, may bahid pa rin siya ng pagdududa sa tradisyonal na gamot.
Akala niya noon ay isang pagkakataon lamang iyon, ngunit ngayon ay muli na namang nagdulot ng malaking epekto sa kanyang isipan ang ginawa ni Brian. Hehe, hindi naman ito kasing komplikado ng iniisip ninyo. Medyo halata naman ang palso ni Mrs. Wei. Ngumiti si Brian nang maramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa kanya. Hindi siya nagpapakumbaba, sinasabi niya lang ang totoo. Sa kanyang pananaw, halata naman ang palso ni Mrs. Wei, at ang pinsala sa mga ugat ng lumbar spine ay madaling matukoy lalo na't binanggit na rin ito ni na Vice Dean Manuel. Kaya naman madali lang para sa kanya na hulaan ang resulta. Hindi komplikado. Halata naman ang palso. Ipagpatuloy mo pa ang pagpapanggap mo. Tumingin si Gregor sa mga ekspresyon ni na Vice Dean Manuel at Dr. Allison, at sa mga sinabi nila. Lalong tumaas ang kanyang paghahaka na nagkasundo silang magduda para lang mapasikat ang tradisyonal na gamot ng China at si Brian. Mga kahihiyan talaga ang mga Chino. Siguradong kinumbinsi din nila sina Dr. Wally Worth para lang purihin ang batang ito. Kung hindi ako narito ngayon ay baka matagumpay pa sila, ngunit dahil narito ako, si Gregor, kailangan kong ibunyag ang kanilang kalokohan. Mapangasar na ngumiti si Gregor sa loob at tumayo siya para harapin si Brian, napakahusay naman ng tradisyonal na gamot ng China ni Dr. Ye sa murang edad pa lamang. Talagang iginagalang kita. Dahil napakahusay mo sa tradisyonal na gamot ng China at nalaman mo lang ang kalagayan ni Mrs. Wei sa pamamagitan ng paghawak ng palso, siguradong mayroon ka ng paraan para gamutin siya. Tama nga naman, kung napakahusay ng tradisyonal na gamot ng China ni Dr. Ye at maaari niya makita ang kalagayan ng pasyente sa pamamagitan lamang ng paghawak ng palso, baka talagang may paraan siya para gamutin ito. Nang magsalita si Gregor, agad na napunta ang pansin ng lahat sa kanya. Ang mga mata ni Mr. Wei at ng iba pang miyembro ng pamilyang Wei, na kanina pa namang nagulat sa tumpak na pulse diagnosis ni Brian, ay lahat ay tumingin kay Brian. May pag-asa at pag-asang makikita sa kanilang mga mata, at mabilis din ang kanilang paghinga. Hindi lang ang pamilyang Wei, kahit pa sina Vice Dean Manuel at Dr. Allison ay hindi napigilan na tumingin kay Brian na may bahid ng pag-asa sa kanilang mga mata. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.